Teolohiyang praktikal, ang aral na nagiging buhay. Ano ba talaga ito? Tunay at malalim na kahulugan. Ang teolohiyang praktikal ay ang sistematikong pag-aral kung paano isa sa pamuhay, ilalapat at isa sa buhay ang mga katotohanan ng Diyos mula doktrina papunta sa totoong buhay. Ito ang tulay, kumokonekta sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung ano ang ating ginagawa at pinamumuhay araw-araw. Kahulugan sa madaling salita. Ang pag-aral, hindi lang ano ang sinasabi ng DIYOS, kundi ano ang ibig sabihin nito sa akin, sa ating simbahan, at sa mundo, at paano ito gagawin. Pagkakaiba sa systematic theology. Systematic theology. Sinasagot, ano ang dapat nating paniwalaan? Teolohiyang praktikal. Sinasagot, paano ko ito isa sa buhay? Paano ito gagamitin sa mga problema, ugnayan, at paglilingkod? Hindi magkahiwalay. Ang teolohiyang praktikal ay hindi mas mababang uri ang teolohiya. Ito ang LIKHA at BUNGA ng tunay na pag-unawa. Kung tama ang iyong paniniwala, dapat mabago nito ang iyong pamumuhay. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya, kung wala itong gawa, ay patay sa kaniyang sarili. Mas malalim na pag-unawa. Hindi lang ito tips kung paano maging mabait. Ito ay pagbabalik tanaw at pagsusuri. Una, ano ang nangyayari ngayon sa ating buhay simbahan? Pangalawa, bakit ganito ang nangyayari? Pangatlo, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Ano ang dapat mangyari? Pang-apat, paano tayo tutugon ng ayon sa kalooban ng Diyos? Mga pangunahing bahagi at paksa ng teolohiyang praktikal. Ipinaliwanag isa-isa. Narito ang mga tiyak na larangan, kung ano ang sakop at gamit ng bawat isa. Homiletika, sining at agham ng pangangaral at pagtuturo. Hindi lang pagsasalita sa harap. Ito ang pag-aral kung paano ipapaliwanag ng tama, malinaw, at kapaki-pakinabang ang salita ng Diyos sa mga tao ngayon, upang tunay nilang maintindihan, tanggapin, at sundin ito. Kasama rito, paano maghanda ng mensahe, paano maging malinaw, paano tumugma sa pangangailangan ng nakikinig nang hindi binabago ang katotohanan, at paano magturo ng may puso at katotohanan. Pastoral na teolohiya. Pag-aasikaso at pag-aakay sa tao. Ang pag-aral kung paano aalagaan, tutulungan, at papastorin ang mga tao ayon sa puso ng Diyos. Tulad ng pangako ni Jesus na mabuting pastol na kilala ang mga tupa at inaalagaan ang mga ito. Sakop nito, paano tutulungan ang may lungkot, pagdurusa, kasalanan, problema sa pamilya, kalungkutan, takot, krisis, gamit ang salita ng Diyos, panalangin, at pag-unawa sa tao. Hindi lang para sa mga pastor, lahat ng Kristiyano ay tinatawag na magdamay at magpaalala. Ito ay gabay kung paano ito gagawin ng tama at epektibo. Kristiyanong edukasyon, kateketika, paghubog at pagtuturo ng pananampalataya. Paano ituturo at itatanim ang katotohanan mula sa bata hanggang sa matanda? Hindi lang para makabisado ang talata, kundi para lumago sa pagkilala at pagmamahal sa Diyos. Kasama rito, tamang paraan ng pagtuturo, paghahanda ng aralin, paghubog ng pag-uugali, pagtulong sa iba na bumuo ng matibay na pundasyon ng pananampalataya. Liturhiya at pagsamba, tamang pag-aalay ng luwalhati sa Diyos, pag-aaral kung ano ang tamang pag-uugali, anyo, at diwa ng ating pagsasama-sama upang sumamba sa Diyos, batay sa kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya, hindi lang kung ano ang gusto ng tao. Kasama rito, sakramento, panalangin, pagpupuri, kaayusan sa pagtitipon. Lahat ay may malalim na kahulugan at dapat gawin ng may paggalang at pagkaunawa ayon sa salita ng Diyos. Misyon at ebanghelisasyon, pagbabahagi ng mabuting balita, pag-aaral kung paano natin sasabihin ang ebanghelyo sa iba, dito sa atin at hanggang sa dulo ng mundo, nauunawaan ang kanilang kalagayan, wika, kultura, upang maiparating ng tama at walang pagbabago ang mensahe ni Kristo. Sinasagot, paano tayo makakapagsalita ng malinaw? Paano makikitungo sa iba ng may paggalang, ngunit hindi kinukompromiso ang katotohanan? Kristiyanong etika, tamang pagpili at pamumuhay. Ito ang pagsagot sa tanong, ano ang gagawin ko? Kapag may mga issue, pagpili o sitwasyon, paano tayo magpapasya ayon sa kalooban at salita ng Diyos? Sakop nito, pag-uugali sa trabaho, sa pamilya, sa pera, sa batas, sa lipunan, mga usaping moral, paano maging liwanag at asin sa mundong ito nang hindi sumusunod sa maling gawin ng mundo. Pamumuno at pamamahala sa simbahan,
Paano papatakbuhin, pamamahalaan at ayusin ang gawain ng simbahan ayon sa halimbawa at utos ng Diyos, hindi ayon sa paraan ng mga negosyo o politika sa mundo, kundi bilang mga katiwala ng Diyos. Kasama rito, tungkulin ng mga pinuno, paghawak ng pondo, paglutas ng hidwaan, pagpili ng mga lingkod, pagpapanatili ng kaayusan at pagmamahal, pagbuo ng espiritualidad, paglago sa relasyon sa Diyos. Paano tayo mismo ay lumalago, nagbabago, at nagiging katulad ni Kristo? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, panalangin, pakikibahagi sa pagsamba, pagtitiis sa pagsubok, at pagsunod sa Diyos araw-araw. Hindi lang gawain, kundi paghubog ng puso at ugali. Kung paano manatiling malapit sa Diyos kahit sa mga panahong mahirap o tuyo ang damdamin. MGA maling pagkakaintindi na dapat itama. Teolohiyang praktikal ay pang-araw-araw lang, hindi seryosong pag-aral. Mali. Ito ang pinakamahalagang layunin ng pag-aral ng teolohiya. Hindi para magkaroon lang maraming alam, kundi para makakilala at mamuhay para sa Diyos. Kung hindi ka pastor o misyonero, wala ito sa iyo. Mali. Lahat ng Kristiyano ay tinatawag maging praktikal na teologo dahil lahat tayo ay dapat magsabuhay ng ating pananampalataya sa bahay, trabaho, paaralan. Praktikal, gawin lang ng hindi nag-iisip. Mali. Ito ay pag-iisip ng malalamang espiritual. Gamitin ang utak na ibinigay ng Diyos upang intindihin kung paano isasabuhay ang kanyang kalooban. BUOD. Sa madaling mintindihan. Kahulugan. Ang pag-aral kung paano ilalapat ang katotohanan ng Diyos sa totoong buhay. Tulay mula sa aral papunta sa gawa. Batayan. Nakabase ng buo sa Biblia at sa maayos na aral. Hindi sariling diskarte o opinyon lang. Layunin. Una, mamuhay ng katanggap-tanggap sa Diyos. Pangalawa, makapaglingkod ng maayos at nakatutulong sa kapwa. Pangatlo, palawakin ang kaharian ng Diyos sa mundo. Sagot sa tanong. Ano ang gamit ng pag-aral kung hindi naman natin isinasabuhay? Mayroon ka pa bang gustong linawin? Gusto mo bang palawakin ko ang tungkol sa Kristiyanong etika, pangangaral, pag-aasikaso sa kapwa? O kung ano ang ibig sabihin na ikaw mismo ay maging praktikal na teologo sa iyong tahanan at trabaho? Sabihin mo lang kung ano ang nais mong pag-usapan.